muling magising na ang Diyos pala natin ay makapangyarihan. Yan. So, yan. Isang sabi natin, magbibigay ng direction ng Diyos sa ating buhay ng mga bagay na yan. I-remind tayo na sometimes we need to go back again to the direction God wants us to go. Sino po dito nakapag-drive na, even sa Pilipinas, nakapag-drive na kayo ng motor, sasakyan, di ba? Have you tried to enter into a one-way? Nakalagay doon no entry pero pinasok pa rin. Anong nangyari sa'yo? No? Ang nangyari sa akin yan, gabi yun, siguro pwede ko sabihin, sir, gabi naman kasi hindi ko nabasa. Pero ang napaka-dangerous talaga na pumasok tayo, especially pag yan ay daan, tapos one way lang talaga, pinasok mo yan ng gabi. Napaka-delikado po. It caused us accident. So maraming ganyan na aksidente, kasi bakit? Hindi nila binibigyan ng pansin yung mga babala. Especially in the area of sa mga kalsada. Kaya nilagay nga po yung mga babala na yon in order for us to give a warning na huwag pasukin, huwag nang dumiretso, o kailangan umistop, ay kailangan umistop. Pag hindi natin pinansin yung mga warning na yan, the chances are, diyan po nagkakaroon ng maraming mga disgrasya sa kalsada. So, ba't ko po sinasabi ito mga kapatid? Ito po ay meron po tayong related sa ating topic ngayon, which is ating mababasa ang kwento ng isang, hindi naman siya propeta ng Panginoon, pero ito ay ginamit ng Diyos para mabigyan tayo ng karunungan sa mga oras ito. Open our Bible in Numbers chapter 22, verse 18 to 35. Say amen po, panalo na po tayo. Numbers chapter 22, verse 18 hanggang 35. Sabi po ng amen, panalo na po sa Numbers chapter 22, verse 18 to 35. Sa Tagalog is bilang. Yan, hindi po numero yan ha. Bilang Kapitulo 22, magsimula po tayo sa talasang 18. Are you there? And say amen, are you there? Okay po, so manalangin tayo. Panginoon, sa mga oras pong ito ay patuloy po kaming magpapasalamat sa kabutihan niyo po sa mga testimony ng aking mga kapatid. Especially kay Kuya Ate, kay Richard. Salamat Panginoon dahil ikaw yung kanilang Diyos. Kayo po yung Diyos tumulong at nagligtas at nag-intervene sa mga bagay na pwede namin kapahamak. At dahil Lord, mas nakikilala ka namin na mabuti ka sa mga anak mo na sisilapit at nasisitawag po sa inyo. Salamat po sa mga testimony nito na nagbibigay po sa amin ng paalaala na ang Diyos po namin yung pagmahal at lagi nagkakalinga sa aming buhay. Sa mga oras po ito, Lord, ang mensahe po ito, Lord God, ay maging isang malinaw, Panginoon, na paalala rin sa amin na dapat kaming sumunod sa iyong kalooban at maging sensitibo kami sa mga direksyon na kung saan ibinibigay niyo po sa aming mga buhay. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and Amen. So, basahin ko po sa New International Version, Numbers chapter 22, verse 18. Sabi nito, but Balaam, o Balaam, answered them, if Balak gave me his palace, filled with silver and gold, I could not do anything great or small, go beyond the command of the Lord, my God. Now stay here tonight as the others did, and I will find out what else the Lord will tell me. Verse 20 said, that night God came to Balaam and said, since these men have come to summon you, go with them, but do only what I tell you. Verse 21 said, Balaam got up in the morning, saddled his donkey, and went with the princess of Moab. But God was very angry when he went. And the angel of the Lord stood in the road to oppose him. Balaam was riding on his donkey, and his two servants were with him.
When the donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand, she turned off the road into field. Balaam beat her to get her back on the road. Then the angel of the Lord stood in the narrow path between two vineyards with walls on both sides. When the donkey saw the angel of the Lord, she pressed close to the wall, crushing Balaam's foot against it. So he beat her again. In verse 26 said, then the angel of the Lord moved ahead and stood in the narrow place where there were no room to turn, either to the right or to the left. When the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam, and he was angry and beat her with his staff. Then the Lord opened the donkey's mouth, and she said to Balaam, what I have done to you to make you beat me these 3 times? Nagsalita na yung donkey. Nasaktan di ba? Nakapagsalita na. Okay? Lumagtan na yung kwento. Balaam answered the donkey. Ito naman si Balaam. Sinagot na naman yung donkey, di ba? You have made me a fool of me. Sabi niya ganyan, if I have sword in my hand, I would kill you right now. The donkey said to Balaam, am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you? Para sasabi ng donkey, hindi pala ko naman ginagawa ito sa'yo. No, he said. Ito na, verse 31. Then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the road with the sword drawn. So he bowed low and fell face down. The angel of the Lord asked him, why have you beaten your donkey these 3 times? I have come here to oppose you because your path is a reckless one before me. The donkey saw me and turned away from me these 3 times. If she had not turned away, I could certainly have killed you by now. But I would have spared her. Verse 34 said, Balaam said to the angel of the Lord, I have seen. I didn't realize you were standing in the road to oppose me. Now, if you are displeased, I will go back. The angel of the Lord said to Balaam, go with the men, but speak only what I tell you. So Balaam went with the princess of Balaam. So ano ba itong kwento? Di ba? Ano ba itong nabasa natin sa Book of Numbers? What this story is all about? Sino na po nakabasa ng Book of Numbers? Okay? So one of the epic character in the Bible named Balaam. Sino ba si Balaam noong panahon na yon? Remember, itong kwento na ito is bago mangyari. Ang mga Israelite ay meron muna sila sa verse 21, meron sila isang victory over Canaanites. Remember, mula sa Exodus hanggang sa Numbers na ito, the Israelites are moving now, going to the promised land. So along the way, God preparing the Israelites by defeating those small nations. Kasi nga, pagdating nila sa promised land, iba yung kanilang makakalaban doon. They are the son of Anakites, yung mga 9-footer ng mga tao, di ba? Alam niyo yung kwento na nagpadala si Moses ng 12 spies? No? At nung pag-enter nila, nagulat yung 10, grabe, lalaki ng mga tao, the warrior is here, but Caleb and Joshua, nakita nila, wow, ang ganda ng promised land. So to make the long story short, hindi pa handa yung mga Israel para harapin yung mga tao ngayon sa promised land. That's why the Lord put them in the wilderness, going to the Amalekites, going to the Canaanites. At itong kwento kong ito, mga kapatid, makita natin, ay nanalo po ang Israel over Canaanites, kaya po natigating itong King of Moab. It seems na-realize ng hari na powerful talaga ang mga Israelite. Parang na-realize na there's something power to this nation. And during that time, merong isang kinikilalang sorcerer. Yeah? Paano ba sa Tagalog sorcerer? Mangkukulam. Meron ba kayong kailang mangkukulam? Diba? Na kinikilala ng panahon na yun, na itong mangkukulam na ito, na kung
One, he cursed, mangyayari talaga. Kaya itong si Balak, itong hari ng Moab, ang ginawa niya, imbes na makipagdigma sa Israel face to face, dinala niya sa tinatawag na spiritual battle. Okay? Not knowingly, the Israel, gusto ko makita yung picture. The Israel people, they are going towards Promised Land, and ang kanilang isa sa mga makakarap nila is the Moabites. Hindi nila alam, itong mga Israel, na meron na palang pangyayari. Okay, gusto ko makita nyo how the Lord protected His people. No? Not knowingly, itong mga Israel, hindi nila alam, they were just following the direction of the Lord sa buhay nila. Sa ibang parte pa lang, meron na palang nangyayaring transaction ng Diyos. No? Na dapat, itong Israel ay makapurse na ng isang propeta, pero nag-intervene ang Panginoon dito. Kasi nga sabi nga, how can you curse? Sabi na ganyan, a blessed one. Sabi ni Balak doon sa unang negotiation nila ni King Balak, paano mo daw susumpain ang pinagpala? Mga kapatid, naniniwala ba kayo na pinagpala kayo ng Panginoon? Do you agree in your life that no curse be upon you? Why? Because God already blessed you. Sa mga nagsitanggap sa Diyos, sa mga kumilala sa Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang buhay, at sila ay lumalakad sa direksyon na naisang sa buhay nila, pinagpala kayo ng Panginoon, pinagpala kayo ng Diyos. Di ba sabi nga ng Bible, no weapon forged against you shall prosper. That's how protected we are. Pero the reality rin, doon sa buhay ng mga Israelites, during going to the Promised Land, marami rin mga pagpapalo si Lord sa buhay nila. Tama ba? In fact, dito, makikita natin yung sa tigas ng ulo ng kanyang bayan, nagsugo ang Diyos ng maraming mga ahas. Di ba? Sa 21 of Numbers, at maraming namatay sa paglaw ng ahas. In order for them na hindi sila mamatay sa paglaw ng ahas, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ko mo, gumawa ka ng bronze snake, at lahat ng titingin doon ay maliligtas. So makita natin yung story. No? Gusto lang makita nyo yung kabuuan yung story. Si Lord may dealing siya sa kanyang bayan. Na pag nagkamali ang kanyang bayan, pinapalo niya rin talaga, mga kapatid. Pero walang pwede rin gumalaw sa kanyang bayan kung hindi niya papahintulot. Nakita niyo po yung dalawang bagay na yun? Kaya minsan tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, minsan talaga may pagpapalo si Lord sa buhay natin. Lalo pag hindi ka sumusunod, matigas ang ulo mo, talagang papuloy ka ng Diyos. Pero wala namang pwedeng mag-harm sa'yo dahil ikaw ay protected na ng Diyos. Tingnan natin yun. Kaya minsan kung meron tayong mga problema sa buhay natin, baka buwan naman yan ang katigasan ng ulo natin. Amen ba? Diba? Baka buwan naman yan ang hindi mo pagsamba, pagmatigas mo sa puso ng sa Diyos. Kaya ka nagkaaganyan ngayon. Kaya nagkakaroon ka ng spiritual dryness or something uncertainty. Tapos, dahil din sa atin. Pero dito, sa buhay po ng mga Israelites, nakita natin how the Lord protected ng Diyos na makapangyarihan. So, ano po yung point ng kwento? Ito pa yung gusto ko pag-usapan natin sa mga oras mo. The donkey said, no entry. Obstacle or opportunity discerning God's direction. So, Numbers 22 verse 18 and 35 centers on God's sovereign control over our paths. Napagta lang ito na ang Diyos, He's sovereign and He is control over our path. Kumbaga, siya ang may control sa lahat ng ating buhay. Illustrating that how He intervenes to redirect us when necessary. Kung talagang ikakapahamak mo na, kung talagang ikakalay mo sa Panginoon, God will really intervene. Kagaya nangyari kay Kuya Andy. Intervention ng Diyos yun. 3 stroke. Usually nga, isa nga lang, napupuruhan na eh. Pero sa kanyang 3 stroke, wala siyang nararamdaman. So intervene yun, sabi ni Richard. Nilang beses na sila ng pulis at pumatay din sa umjang nila, di ba? Nag-apoy. So intervene ng Panginoon yun.
Hindi natin pwede na nagkataon lang yan, Pastor. No. Wala pong nagkataon sa buhay natin. Everything is under God's sovereignty. Diba? Kung ating titignan lang talaga. So, ito yung kwento na God intervenes us to redirect us when necessary. So, Balaam encounters with the angel of the Lord, and the donkey speaking teaches us humility, openness to correction, and the need for spiritual discernment to follow God's will. So, ano ibig sabihin? It is very important to discern God's direction in our life. Amen ba? Nadi-discern nyo ba ngayon kung saan kayo nililid ng Panginoon? Practically. Do you have a sense of direction na ito talaga yung pinapagawa sa akin ng Diyos? Ito yung nais ng Panginoon na karakter ko ngayon na dapat kong baguhin. Meron bang ganyan ngayon sa buhay ninyo? Meron bang ganyan na nare-realize na, oo nga, Lord, dapat pala every Sunday, dapat pala nagtatapat na akong mag-worship sa'yo. Kung hindi ko yan nagawa noong 2024, dapat this 2025, magagawa ko na every Sunday, magtatapat akong mag-worship. Do you have that kind of direction in your life? Kasi mahalaga na na-discern natin ang direction ng Diyos sa buhay natin. So what happened if we don't have God's direction sa buhay natin? Of course, kung wala ang direction ng buhay mo, ano mangyayari sa'yo? Siyempre, wala kang direction. Di ba? At pag wala kang direction, sabi nga ni Rick Warren, a life without direction is a tiring life. Ang buhay daw na walang direksyon ay buhay na nakakapagod. Buhay na unpeace kasi wala kang direksyon. Natry niyo na bang lumabas ng bahay na wala kayong pupuntahan? Di ba? Kaya minsan mahirap yung tinatawag na impulsive buying. Ayaw mo nang bumili, pero dahil nga naglabas ka, nag-shopping ka, nakita mo yung favorite mong sapatos, sakto may dala kang 200,000 won, 200,000, sakto sa pamo, binili mo na. Di ba? Di ba? So, na-out of budget ka tuloy on that month. Yun, kasi bakit? Wala eh. Lumabas ka, wala kang plano eh. So the same with in our life, especially sa tayo mga anak ng Diyos, pag hindi natin nadi-discern ang direction ng Diyos sa ating buhay. At hindi lang yan, ano ba yung mga negative effect pag wala tayong direction sa Diyos? Ang karoon na tawag na spiritual stagnation. Ano pa yung spiritual stagnation? Hindi ka na lumalago. Hindi ka na lumalago. Sunday after Sunday, nagito ka, discipline, pero wala ka ng spark sa Diyos. You have no really, sabihin natin, appetite to worship the Lord. Parang pinipil mo lang sarili mo para pumunta ng church. Nakakalungkot po yun. So we need to have a direction. Dapat na-discern natin yung pag-direct ng Diyos sa buhay natin. When God places a no entry sign in our path, it is not a barrier, but a blessing in disguise, guiding away us from danger toward His perfect will. Kaya pag minsan, pag may si Lord, may mga restrictions siya na hindi dapat yung ginagawa, at pilit natin yung ginagawa, tandaan natin, diyan tayo nagkakaroon ng malaking problema sa Diyos. Kasi bakit nalalayo tayo sa kanyang kalooban? Kaya pag sinabi na no entry, huwag natin pagmapilitan yung ating sarili. Sabi nga, di ba, God's rejection, it means God's redirection. Diba? Kung na-reject ka sa isang lugar, huwag mong damdamin. Gusto ko yung trabaho na yun. Gusto ko yung ganyan. Wala kang damdamin. Tingnan natin sa kabuuan. Baka naman may mas magandang lugar kang dapat puntahan na nais ng Panginoon. Nagmamadali lang kasi minsan tayo. Amen ba? Sometimes, parang tingin natin sa ating buhay, minamagic natin. Gusto natin mabilisan agad-agad, ura-urado. No. Tandaan natin na kay Lord ang ating buhay.
buhay. So ano ba yung dapat nating matutunan sa kwentong ito? I will give you the 3 learning awareness to guide our discernment in looking God's direction sa buhay natin. Amen po ba? I will give you the 3 learning awareness. Kailangan makita natin, ano ba yung mga naging learning dito ni Balaam? Na-inspired na nag-persist siya na pumunta kasama ng mga Baobab princess. Pero yung kanyang alagang donkey, nakita niya agad yung angel. Alam niyo ba yung drawn sword? Ibig sabihin, nasa mode of attack yung angel. Na once na ma-cross ka doon, ay talagang walang patawad yun. No? Pinapakita lang doon na hindi pwede talaga. Nakalabas yung sword eh. So yun yung mga bagay na titigan natin. So 3 learning awareness to guide our discernment in order for us to know the perfect will of God. Sharing to you the 3 key learnings on awareness to guide our discernment may will lead us into understanding the importance of God's direction in our life, enabling us to make choice aligned with His will, avoid distraction, and walk confidently in the path He has set before us. Ito yung gusto kong makita natin dito. Na sana ma-realize natin right after this 3 learning awareness na, wow, mas masarap talagang lumakad sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Mas masarap talagang lumakad sa direksyon na nais ng Diyos. So number 1, mga kapatid, is learning that God's guidance can come in an unexpected way. Yeah. So number 1 is learning that God's guidance can come in an unexpected way. In Numbers chapter 22 verse 23, basahin natin. Ano po sinasabi dyan? Sabi dito, but God was angry that Balaam was going, so he sent the angel of the Lord to stand in the road to block his way. As Balaam and 2 servants were riding along, Balaam's donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand. The donkey bolted off the road into the field, but Balaam beat him and turned it back onto the road. So dito, kita po natin na si Balaam, na isa nga pong sabi natin sa Tagalog ay mangkukulang. Natural naman talaga sa kanyang sumasakay ng donkey kung saan niya gusto pumunta. Kumbaga, for this day, kung tingnan natin, I believe that it's just an ordinary day to Balaam. Na may nagko-consult sa kanya kung saan siya pinapapunta. It's an ordinary day. But this day, ordinary day kay Balaam, but naging extraordinary day. Why? Because there's something happening along the way. Na hindi niya alam na si Lord na pala yung nagbibigay sa kanya ng sign para hindi magpatuloy. So let me read this. This story serves a reminder that God has the power to guide us through even the most unexpected situation, individuals, or being. Ibig sabihin, ang Panginoon, pwede siyang kumilos anytime to intervene as para sa ating ikakasama. Minsan, He used the situation, sometimes He used the individual, or any beings. Diba? Sino po ang nagpakain kay Elijah nung siya nagpakalayo-layo kay Jezebel? Nung siya po ay sabing papatayin siya ng queen na yan. Diba? Nagpakalayo siya doon sa lugar na yon. At alam mo, bumuhay sa kanya? Isang raven, isang klase ng ibon na sabi nga nila is napakakuripot na ibon. Ito yung inutusan ng Diyos para mag-feed kay Elijah ng pagkain. Diba? Unexpected yun. Ay ba yun? Ibon ang nagdala siya ng pagkain. Kasi nga, ganun si Lord. So, we should stay humble and alert, trusting that His wisdom can appear in ways we least expect. So ano po yung gusto kong i-point dito mga kapatid? We need to be alert every time sa ating buhay.
Bakit? Baka mamaya ang Panginoon in unexpected ways nagbibigay ng signal sa atin para bigyan tayo ng direction. So one of the key to recognize or understanding God's guidance is by staying alert and attentive to His prompt. Aware ba tayo na kasama natin lagi ang Panginoon? Do we have that kind of awareness? Napagising mo sa umaga, Lord, thank you for this life that I have right now. Yung bang aware ka na meron kang relasyon sa Panginoon? Kasi pag hindi tayo minsan aware sa ating relationship sa Panginoon, mamaya may mga prompt na siya sa atin, ba't ka nadulas, di ba? Ba't ka biglang sabihin natin manghina, or ba't parang bibiglang minangyari sa paligid mo? Dapat we need to aware na mamaya prompt yan ni Lord. Kasi bakit meron siyang direction na dapat mo nang gawin. Kasi yun nangyari kay Annie at Richard. Baka prompt yan ni Lord sa inyo para mas makita niyo pa yung direction ng Panginoon. Di ba? Unexpected way yan. Akalaan mo si Kuya Annie, tatlong stroke na yan pala yun. O, sino nag-aakala? O, akalaan mo si Richard, akala napatay niya na yung mga apoy doon, pero pag hindi sa taas, meron palang mga nasunog-sunog doon. Nabiyand na sa kanyang paningin. Paano kung nag-diretso pala yun? Di ba? Minsan, sometimes we need to reflect, Lord, ba't ba nangyayari ito? Yung iba kasi sa atin, pag may nangyari hindi maganda, Lord, ako na naman ba yung may kasalanan? Parang reklamo agad. Yung parang, Lord, sa dami-dami mga tao may problema, ba't ako pa yung pinadalhan mo? Instead, we need to reflect and ask God, Lord, why these things to happen? Bakit, Lord, nangyari sa akin ito? Ano yung mga dapat kong malaman at matutunan? Bakit mo inaalam na mangyari sa buhay mo ito? Di ba? Kasi prompt ni Lord yun. Kaya nga napakalaga sa mga prompt ni Lord, meron tayong tinatawag na spiritual discernment. Spiritual discernment is one of the gift of the Holy Spirit. May kwento si Ministro nung papasok sa Makati, naggabi siya naglalakad, sabi daw sa kanya, bumagal ka. Ba yan, right? Bumagal siya, tapos minauna sa kanya, nadukutan ng bagay yung nauna sa kanya. But yung prompt na yun, di ba? The small, clear voice, at na-obey mo on the spot. It save you from any possible disaster. Kaya makita natin, we need to be sensitive to the prompt of God sa buhay natin. So, discernment is very important. Ano tayong sabihin ng discernment? Ayan, tingnan natin. Para maintindihan natin itong discernment. Discernment means, in biblical teaching, refers to the ability to perceive and judge rightly. Ayan, meron tayong nasabi lang. Judge rightly, especially in distinguishing between the truth and error, good and evil, or God's will and worldly influences. Ito yung dapat meron tayo. Dapat na-discern natin ang mga bagay ito. Totoo ba itong pangyayaring ito? Totoo ba itong balita na ito? Totoo ba itong mga kumakalat sa FB ngayon ng mga virus? We need to have a discernment on this. Kasi nga, kung wala tayong discernment, the chances are, paniniwalaan natin lahat ng mga nagiging balita sa paligid natin. It's seen that the spiritual gift or virtue that enables a person to understand and apply God's wisdom in their life. Napakalaga mga kapatid, lalo sa ating panahon ngayon. Lalo po sa ating panahon ngayon, na iba na ang kilos ng kaaway natin. Nakala ko mabuti siya, pero bandang huli pala ay hindi. Dati kasi, ng mga 1970s, 1980s, mga 1960s, pag sinabi mong demonyo talaga, pinapakita pangit. Di ba? Yung mga witch, pangit eh. Talagang yung ilong, pangit talaga. Pero hindi lang ang mga witch ngayon, ang gagwapo, tsaka ang ganda.
So, nag-disguise na sila sa kagalidahan. Nakakaakit na rin sila mga kapatid. At alam din nila ang paggawa ng mabuti. Kaya pag wala tayong discernment sa mga bagay na the chances are, pwede tayong mapalayo sa kalooban ng Panginoon at mapahamak dahil sa hindi natin nakita o na-discern yung panganib in a spiritual level. So, tanong, dahil mahalaga pala ang discernment, Pastor. The question is, how do I sharpen my discernment? Kung mahalaga pala ang discernment sa pagsunod ko sa direction ng Diyos sa aking buhay, my question is, how do now sharpen my discernment? Kasi kailangan patalasin natin itong discernment na ito in order for us to be in the path that God wants us to be. Of course, this is the basic Christian living. Hindi naman ako nag-share dito ng malalim na theology. Basic lang po talaga. Mahasa ang ating pakiramdam o spiritual discernment. Number one is, spend time in prayer and reflection. It's very simple. Tanong ko sa inyo, sino talaga araw-araw nag-pray? Taas ang kamay, taas ang kamay. Araw-araw. Alisin niyo yung kumakain kayo, kasi talaga mag-pray pa kumakain. Di ba? Yung talagang meron talaga kayong time with the Lord. Spend in prayer. Reflecting God's goodness. Mahalaga yan. So regularly seek God through prayer, asking for wisdom and understanding. Quiet moments in prayer help tune our hearts and mind to His guidance. Ako narinig ko po sa sarili ko na pag hindi ako nakapag-pray sa umaga, at least habang papunta ako doon sa work ko, habang nakasakay ako, kasama ko yung boss ko, I pray for God's leading. I pray for God's discernment. Pangalawa is, study Scripture. So, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po kayo magiging mas familiar sa salita ng Panginoon. Pag kayo po nagbasa, basa lang po yan. Huwag mo na kayo mag-interpret. Kasi karamihan sa atin, especially nung ako rin ba Kristiyano, ang dami kong tanong sa mga binabasa ko, just read lang. Huwag niyo mo lang i-interpret kung ano yung nangyari, ba't meron ganon. Siguro i-note nyo lang, then right after nyo mabasa yung specific chapters nyo sa isang araw, then balikan nyo siya. Bakit nga ba natin ni Moses yung dagat? Hindi na lang pinalakad yung mga Israelite. Pwede naman gamit ni Lord John, di ba? Di ba hindi nyo ba naisip? Pwede nyo palakarin ni Lord yung kanyang mga bayan. Pero hinawi niya. So what's the reason? Yeah, so balikan mo na siya. Doon mo na siya i-study. You are now digging deeper to the Scripture. Pero pagbasa lang po diretso lang. Pray the Holy Spirit na i-remind niya tayo sa mga nababasa natin. Kasi, hindi basta-basta maka-memorize ang Bible. Di ba sabi ng Holy Espiritu, i-remind ko kayo sa salita ng Panginoon sa mga bagay na nabasa niyo. Problema, wala kang nabasa, kaya walang ma-remind sa iyo si Holy Spirit. Di ba? Ang nare-remind ko sa'yo, yung mga hugot sa Facebook. Ayan. Kaya pinupost ko lang yung mga hugot sa Facebook. Di ba? Kaya dapat, basa lang. Kung basa lang kayo, basa lang. Kung kailangan nyo study the book, study chapters, study kung ano yung gusto mong pag-aralan sa Biblia. So yun po. Kasi bakit natin ginagawa yan? In order for us to sharpen our discernment. Diba? Meron tayong kasabihan ng mga Pilipino, ang maraming napapahamak sa maling akala ko kasi kaibigan siya eh. Akala ko kasi pagkakatiwalaan siya. Akala ko kasi magandang klaseng trabaho to. Akala ko kasi okay dito. Akala. Yeah. Sa mga akala na yan, ilang beses na napahamak sa mga akala. It's time for us now to compose ourselves. Lord, before I do decision for something, Lord, give me discernment to this. Tama ba, Panginoon? Pag ba may nag-offer sa akin ng 3 million, kaso nga lang doon naman sa busan yung trabaho, mapapalaki ba ako sa'yo? Mapapalaki yung sweldo ko, pero mapapalayo naman ako sa'yo.
ganun pang mga ano, di ba? Ganun pang mga, minsan mga, hindi ano mo rin, kumbaga ini-eskwala mo rin yung mga bagay-bagay. And pray to the Lord for guidance. Through that, nagiging matalim ang iyong discernment. Sa pagtingin pa lang sa tao, itong tao to mukhang maraming pera. Pwede mo tahan. Yung pala yun, di ba? Hindi po yun. Ibang discernment po yun, no? Dapat tayo nagbibigay, nag-bless. Ano sasabi sa Romans? Yung last is, practice stillness and listening. Dapat matutuloy tayo makinig. Amen ba? Hindi dapat tayo laging pinapahinggan. Learn to listen. Sabi mo sa katabi, matuto ka rin makinig. Learn to listen. Diba sabi ng Bible, in the stillness, in the quiet place, you are there. So mapapahinggan mo ang boses ng Panginoon sa isang kalmadong puso. Diba sabi nga nila, hindi nakakarinig ay bingi ang isang taong galit. Pag galit sa tao, ko wala siya naririnig. Siya lagi tama. So kumalma tayo. Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. I want to listen to you. Sa iba naman, sa tawag doon sa mga New Age movement, ang tawag nila dyan is yung tinatawag na meditation. Ayan. Sa yoga. Ayan. Meditation yan. Ayan. Inhale, exhale. Sa atin ang maganda, listen to the Word of God. Practice natin yan. In order for us to have a sharp discernment. Para sa mga sumusunod pang buhay natin, mas natutumbok natin yung nais ng Panginoon sa atin. Mas natutumbok natin yung mga inihanda niyang pagpapala sa ating buhay. Do you agree with me that the God's blessing is just around the corner? Hindi lang natin siya natutumbok. Kasi nga bakit? Hindi natin discern kasi yung kalooban ng Lord. Ang mas maingay yung ano yung laman ng puso at isip natin kaysa yung sa laman ng nais ng Diyos sa atin. Kaya, time will come, tayo rin ang nagsasuffer sa mga nangyayari sa ating buhay. Kaya from now on, learn to sharpen your discernment. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior, sabi dito, and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. At malalaman mo, sabi ng Bible, ang nais ng Diyos sa buhay mo, na mabuti, kaaya-aya, at wagas. Pag dyan nakaposisyon ang buhay natin, naniniwala ako, nasa gitna tayo ng kalooban ng Panginoon. May bagabag man, alam natin, mayroon tayong protection. Amen po ba? Iba yun eh. Pero kailangan natin makinig muna. Learn to listen. So we see the importance of being open to God's way because God's guidance can come in an unexpected way. However, there are times when person neglects or ignore God's signs or signals in their life, often due to pride and spiritual blindness, or focus in their own desire which leads them away from His perfect will. Ito yung isa namang nakakalungkot na in spite ang Diyos ay nagbigay na ng direction sa kanila, ng sign, but may mga taong reject those signals and sign of God sa buhay niya dahil doon sa pride and spiritual blindness. So, pangalawang point ko is, learning that pride and spiritual blindness can lead us to ignore God's sign. Di ba yung mga Israelites, di ba? Kita-kita nila kung paano nahati ang dagat. Pero right after nila tumawid, dahil nga sila ay prideful people, blindness sila, angal sila ng angal sa Panginoon. Naghahanap sila ng karne sa gitna ng disyerto. Binigyan naman sila ng karne. Right after naman yun, kung ano yung hinahanap nila kay Lord, alam niyo po, ang dami natin hinahanap, totoo lang, wala tayong kakontentuhan sa buhay. Rather to seek something
Be grateful to what you have. Di ba? Yung taong lagi may kakulangan sa buhay, yan yung mga taong walang peace. Ano sabi ng Bible sa atin? In every way, sabi sa Philippians chapter 4, in every way, give thanks to the Lord because that is God's will for you. In every way, give thanks to the Lord. Kasi ito yung kalooban ng Diyos sa isang mananampalataya na laging nagpapasalamat sa Kanya. And if we love gratitude sa puso natin, ayan na. Diyan na pumapasok at iba't ibang klaseng espiritu sa buhay natin. Sabi ko nga, what's the difference between anxiety and depression? Anxiety, ang isang tao, nagkakaroon siya ng anxiety because he is thinking the future. Yung mga bagay na, halimbawa, yung kanyang pabayaan, kaya ko, anak mo dalawa, inisip ko na, pag nag-aral na itong nag-catch itong mga ito, siguro kailangan makikita na kami ng malaking pera. Yung ganun ba minsan, di ba? Pag sila ay malayo sa amin, nag-iisip kami na, ano ba nangyari sa anak namin? Anxiety yun eh. Ang daming ganyan mga Pilipino ngayon. Wala bang nangyayari? Uwi na. Sabi nga, lahat ng ating kinakatak, sabi nga ng isang second, in reality, sabi niya ganyan, 99.9%, lahat ng kinakatakutan mo, hindi mo naman talaga nangyayari. Kinakatakutan mo na. It causes you anxiety. Eh, ano naman yung depression, Pastor? So, anxiety is what's you're thinking in the future. Depression is what happened to you in the past. Yung mga hurts, mga traumas, mga kaya ka nanidepress kasi bakit? May nakaraan kang ang hirap mapaglaban. That you cause you to depression. Kapag natutulog ka or there's something na naalala ka bigla, cause you depressed because of those things. Pero sabi ng Panginoon, in everything, give thanks to the Lord. Kasi bakit? Yung future at saka yung nakaraan, hindi mo kontrol yun eh. Amen ba? Ano yung kontrol mo? Yung magpuri ka ngayon sa Diyos. Amen po ba? Kayo ba tayo magpuri sa Panginoon? Sige po. Let's worship our God. Hallelujah! Yes, Lord, we give you praise. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka. Kaya yung Diyos na makapangyarihan sa aming buhay. May magagawa po kayo sa aming buhay, Panginoon. Yan, ang sarap magpuri. Ito yung control natin. Dalhin natin sa spiritual realm yung mga ating depression at anxiety. Diba sabi nga ng Panginoon? Cast all your cares for me. Ano sabi niya? Because He cares for you. So, learning that pride and spiritual blindness can lead us to ignore God's signs. Ano yung Numbers chapter 22, verse 24 and 27. Tingnan natin yung story ni Balaam. Sabi nito, But God, sabi dito, the angel of the Lord stood at the place where the road narrowed between two vineyards wall. Verse 24 yan, so 22. But God was angry to Balaam was going. So he sent the angel of the Lord to stand in the road to block his way as Balaam and the two servants were riding along. Balaam's donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand. The donkey bolted off the road into the field. But Balaam beat it and turned it back onto the road. So dito, tignan natin na yung donkey mismo, nakita niya na yung angel of the Lord. Pero si Balaam, 3 beses niyang pinalan ng donkey to go again to the angel. Diba? Kasi bakit? Bakit ba si Balaam is gusto niya pumunta sa king of Moab na si Balaam? Kasi bakit? May pangako sa kanyang kayamanan. Yun naman yung kanyang negosyo ng panahon na yun. Pag meron siyang sinumpa, babayaran siya. Kumbaga negosyo na to. And he has the pride to do that. And because of that pride, and of course, bilang isang sorcerer, siyempre spiritually blind din siya.
Yun yung cause niya para hindi nai-ignore niya yung sign ng Diyos sa kanyang buhay. So Balaam's pride and spiritual blindness prevent him from recognizing God's warning. Despite the angel blocking his way, Balaam remains focused on his own desire, not seeing the divine sign in front of him. His anger toward his donkey reflects his inability to perceive God's message. Yung kanyang inis doon sa kanyang alaga, na hindi niya nag-isip na, bakit first time yung alaga ko na hindi sumunod sa akin? Na-discern niya na yun eh. Ba't ganon? Di ba sabi nga ng donkey, ba't mo ako pinala 3 beses? Di ba lagi mo naman ginagawa sa ito? Kung saan mo gusto pumunta, kasama mo ako. Pumunta tayo sa bundok, sa Jollibee, sa McDo. Di ba? Kasama mo ako. Pero bakit mo pinalo ko na 3 beses? Hindi mo ba naiisip na ba't ako hindi sumusunod sa'yo? Di ba? Nagsalita na yung donkey. Kumbaga, naglabas ng sama ng loob. Kaya minsan, maganda rin minsan, naglalabas sila ng sama ng loob sa mga beating moment natin, di ba? Okay lang yan. Pag tayo minsan parang pinali, napaparosahan natin ang sitwasyon, di ba? Mahirap ang sitwasyon natin. There's something is beating us, okay, pour out your heart. Walang problema doon. Be like the donkey. Di ba? Yun ang kuno po ng Shrek. Gusto ko yung movie na yun kasi makulit yung donkey doon. So sometimes, so ito yung donkey, no? Sobrang emotional yan ha. Nagsalita na siya sa kanyang master. Pero yung kanyang master, na feeling niya is siya yung may kapangyarihan na gawin ang mga bagay-bagay, hindi nakikita na wina-warningan na siya ng Panginoon. So Balaam's pride and spiritual blindness prevent him from recognizing God's warning. His anger towards donkey reflects his inability to perceive God's message, showing his pride can blind us to God's guidelines. Ibig sabihin, tayo rin, pag tayo ay nagmamataas lagi sa Panginoon, ay ito nagkukos sa atin para hindi natin makita yung guidance ng Diyos sa atin. This passage teaches that when we are fixed our own plans or ego, we fail to notice God. Sabi namin sumay na habang magawa ng sermon, paano man naman na-recognize yung voice ng Diyos sa buhay? Alam mo, napakiulang question mo. Tanungin ka na kasama mo ng gano'n. Ano ba sinagot ko? Pero sabi ko may nangyayari na sa ating buhay na parang ang ating intention naman lang is maghanap buhay, pero lahat po ng mga ginagawa namin, parang unti-unti kami inaalis ng Panginoon. Meron po akong negosyo na, gumaganda po yung kita po ng yung lingkod noon. Nakita po ng mission, nakita po ng 2 anak ko yan. Plus, dumalagdag pa yung pagiging panda rider ko na lagi kami may pagkain. Di ba? Sa Baguio. Kumikita naman ng 1,200 daily sa aking pag-food panda. So, pag ako sa Pilipinas, yung 1,200 daily. Ba? Magandang-ganda pa na yan, di po ba? So yung first 2 weeks namin, bayad ko na lahat ng bayarin namin. Sa bahay, sa ilaw, even yung kulbo sa motor ko. So meron pa akong 2 weeks. Sabihin yung ipon namin. So sabi ko noon, okay na sa akin to. Pero, ang Panginoon talaga ay may direction. Yung pong pinangahanap buhay ko, yun po yung na-disgrasya. Yung, po ako na hit and run po, pero buhay ko yung lingkod. Nag-isip talaga ako ng malalim na doon. Sabi ko, why this happening? Sabi ko, Lord, masama ba akong tao? Bakit ano ba, di ba? Parang donkey, di ba? Nag-imot din ako, di ba? Bakit, Lord? Gusto ko naman buhayin ko pamilya ko. Sabi ko, Lord, I am willing to provide everything for them. Sabi ko, bakit ano nangyari? Kung meron video nga lang ako nun, nung motor nung ako buhay na disgrasya, nung nilabot po ako, tapos sumutulog ko, napunta sa teenage na mga 5 feet yung lalim. Pagpunta ko mo ron, umiyak talaga ako. Sabi ko, ano pagkakanap buhay ko? Talaga iyak talaga. Kasi hindi pa bayad yung motor eh. Hindi pa bayad yung motor. At yung motor na yan talaga, first time na magkaroon ako talaga ng brand new talaga ng motor. Sa mga motor, yung Click 125. Bagong labas po nun, battle 8, bagong labas yun. Kaya pag pinaparado sa 7-Eleven yun, di ba? Kapag ito yung mga rider, medyo tayo ng konti, di ba? Kung ganda ng motor mo, di ba? Mura lang yan, di ba? Pwede ko mga riders.
Pero mga kapatid, nilasyon ng Panginoon. Yung pala, meron mas pinapagawa sa akin. The Lord wants me to do again the ministry. Okay. So, nagkaroon ako ng spiritual blind. Yung panahon na yun. Kasi masarap kumita ng pera. Okay na yun. Pero, hindi tayo mananalo sa Panginoon. Amen? Kaya ngayon pa lang, sumuko na tayo kay Lord. Huwag natin magmatigas. Kasi wala mawawala sa atin kung tayo ay magha-humble sa harapan ng Diyos. Amen po ba? May mawawala ba? In fact, magkakaroon ka pa nga. Kasi sabi ng Panginoon, God opposes the proud and He will give grace to the humble. So, ano ba ibig sabihin ng pride? Tignan natin. Para mas malaman natin what is pride is all about. Pride, generally, negative. Meron ba tayo dyan? What rate? Meron, no? Mabasa niyo po ba? Sabi niyo, pride, generally negative. It is often associated with arrogance, self-reliance, and rejection of dependence on God. In the Scripture, pride is depicted as a sin that leads to rebellion, separation from God, and eventual downfall. Rebellion against God, self-reliance over dependence on God, and lack of teachability and repentance. Ito raw po yung nagiging cause ng pride. Ngayon, ang tanong, what is the difference between pride and confidence? Kasi minsan baka mamaya hindi natin distinguish yung ibig sabihin ng pride at ibig sabihin ng confidence lang naman sa buhay niya, hindi naman siya prideful na tao. Okay? So, ito po yun. I will give you the difference between pride and confidence. The source of pride. Pride often stems from the self-centered perspective, where one's abilities and achievements or status are viewed as a superior of self-made. Nagawa ko talaga. Ang galing ko talaga. Yan yun. Diba? Because of me. Na-achieve ang isang bagay. So it means it relies on comparing oneself to others and elevating oneself above them. Na siya yung pinakamagaling sa lahat. Walang pinakamagaling sa lahat kundi siya. Yan ang pride. Okay? Kaya pag meron tayo niyan, napaka-destructive po yan na klase ng isang ugali. Especially sa harapan ng Panginoon. So what now is confidence naman? Confidence comes from the assurance of one's ability, worth, or identity, often rooted in humility and understanding one's God-given potential. Halimbawa, pinakanta mo si Brother Ace. So, meron siyang confidence na kumanta kasi nga, alam niya, ginagawa nito sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Yun, hindi yung, kasi magaling yung boses ko, kasi talagang pang karaoke boy ako, karaoke girl talaga ako, pang beat talaga yung boses. Kaya parang kantahin yung shout to the Lord. Di ba? Yung ganon. So, magkaiba yun. So, yung confidence, it focuses on trusting God's gift and purpose without seeking to diminish yan yung confidence. Yan po yung source ng pride. Pangalawa is, ano yung focus ng pride? Pride focuses inwardly, prioritizing self-glorification and often disregarding God and others. Just like yung Luke chapter 18 verse 11 to 12. Sino yun? Ano yung kwento na yun? Yung isang Pharisee na temple. Nagpuri siya, Lord, isa po akong banal sa iyong harapan, samantala itong publikano katabi ko, makasalanan. Self-righteous yun. No? Pagiging pride po yun. Yung glorification na sa Kanya. Kasi nga, araw-araw akong nagsisimba, araw-araw akong nagpipray, kaya banal ako, Lord. Pero itong publikano na ito, makasalanan to. Hindi makatingin nga sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng yung focus ng pride na yan. Pero yung confidence is, focuses on outward, using abilities to serve God and others. It is about having faith in God's work in one's
life. Yan po yung ibig sabihin ng confidence. Okay, last, ano yung attitude? Yung attitude naman with regards for pride. Itong pride is arrogant, dismissive, often refusing correction, feedback, or acknowledgement of God's role sa buhay niya. So pride exalts above God and others, leading to downfall. Ano sabi sa Proverbs chapter 16 verse 8? Nandiyan po ba? Ayan, basahin natin. Proverbs chapter 16 verse 8, sabi doon, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Samantala, ang confidence naman is humble and teachable, recognizing that all good things comes from the Lord. In James chapter 1 verse 17, confidence gives courage and strength without devaluing others. Kaya nga, makita natin, ang isang taong meron siyang pride sa kanyang sarili, kadalasan, nadi-disregard niya ang sign ng Diyos sa buhay niya, ang direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Just like Balaam. So ano naman po yung spiritual blindness? Okay? Spiritual blindness is the inability to perceive or understand spiritual truths and God's guidance. Ito na. It occurs when a person's hearts and mind are close to God's Word, often due to sin, pride, or unbelief. So medyo magkapatid ito or magpinsan ito si spiritual blindness and pride. Ito yung mga taong hindi naman sila naniniwala sa salita ng Panginoon. They are spiritually blind. So ano nga yung danger of being spiritual blindness? Number one is inability to discern right from wrong. Ito yung masaklap. Kung hindi mo na alam kung ano yung mabuti at tama. Lumaki yung anak mo, hindi niya alam kung babae siya o lalaki. Delikado yun. Maraming ganyan ngayon. You know what? May ako napanood sa YouTube. Isa po siyang judge sa Amerika. I-judge ha? Tinanong siya, what is a woman? Anong sagot niya? I'm not a biologist. Therefore, I don't know what is a woman. Grabe, sabi ko, gano'n ba ako judge pa ka mo yun na? What's happening in the world? Samantalang, tanong nila yung babae doon sa tribo. This is part of the Africa. Alam nila ang ibig sabihin ng babae. Pero itong judge nila hindi niya alam. Sabi niya, I'm not a biologist, sabi niya ganyan. Ibig sabihin, ang mag-determine ngayon ng babae at lalaki, mga biologist na. Di ba meron naman tayong immediate discernment kung isang tao babae o lalaki? Tama? Sino itong mga lalaki? Nasa mamay. Oo, di ba? Diba? Alam natin, mga lalaki ha? Okay, mga mamay, masumasi na. So, kita natin, di ba? This is the danger of not knowing the will of God, not knowing the Bible. Tayo po ay naluloko or nadideceive ng kaaway. So ano pa yung mga danger ng spiritual blindness? Missed opportunity for transformation. When one is spiritual blind, they fail to see how God is working in their lives and miss the opportunities for personal transformation. This can result in a stagnant spiritual life where growth and deeper intimacy with God are hindered. Ito na yung mga danger. So, by learning how people disregarded God's sign and signals in their life by being prideful and spiritually blinded, which lead to destruction. The third learning that I will give to you in order for us to guide our discernment in knowing the will of the Lord is learning that God's mercy provides clarity and correction. Alam niyo po, dito po sa kwento po ni Balaam, makita po natin paano rin po yung mercy ng Diyos kay Balaam.
yung pag-ibig ng Diyos pa rin sa kanyang sangkatauhan. Na hindi niya agad, kumbaga, pinatay itong propetang ito o itong mangkulam na ito na hindi sumusunod sa direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi bakit? Later on kasi, ang plano ng Panginoon, this prophet, Balaam, ay magte-testify siya in the front of the king of Balak, Moab, how Israel are blessed. Ito rin yung ginamit ng Panginoon para i-bless ang kanyang bayan. Kaya nga sabi sa later story, sabi niya ngayon, di ba ang usapan natin, i-curse mo yung bansang yan? Bakit yung pinagpala? Kaya sabi ng di Balaam, hindi pwedeng sumpain ang pinagpala ng Diyos. Kaya kung meron sumusumpa sa inyo, hayaan nyo na. Amen ba? Hayaan nyo lang mga kapatid. Kasi bakit? We are God's people. Amen ba? Kahit anong salita nila sa inyo na masasakit ng mga pangit, hayaan nyo na. Kasi bakit? Hindi yan mangyayari. Kasi bakit? Anak tayo ng Diyos. God is protecting us and we are blessed by Him. In Ephesians, sabi nga doon sa Ephesians, meron na tayong tatak ng banal na Espiritu. So God's mercy is displayed when He opened the mouth of Balaam's donkey to speak and correct him. Despite Balaam's stubbornness and his pursuit of the path contrary to God's will, God's loving intervenes to provide clarity. The donkey's words serve as a direct message from God, revealing the angel blocking Balaam's path. This act of mercy shows that even when we are blind to God's direction, He offers correction and realigning us with His will. God's mercy does not condemn, but guide us. Going back to His purpose, demonstrating His grace and patience in our life. So how to understand biblically God's mercy? Ano ba talaga ang grasya ng Diyos? Paano ba naiintindihan when some people or Christians say that by the grace of God, okay pa naman kami? Paano ba talaga naiintindihan ang grasya ng Diyos sa atin? O naging parang isang words na lang, common words na lang sa ating mga Kristiyano. Ay, salamat sa biyaya ng Panginoon, buhay pa naman kami. Di ba? Narinig niyo po yun? Ay, sa biyaya ng Panginoon, kami naman po ay nakakain ng 3 beses ang araw. Ano ba talaga ang biblikal na pagkaunawa ng grace of God? So understanding God's mercy biblically involves recognizing His compassionate and undeserved love towards humanity. Yan po yung dapat nating maintindihan. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa kanyang habag, naging karapat-dapat tayo. Di ba may kanta? Di man karapat-dapat, ako ay binigyan. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailanman. Ayan. Kaya, dahil sa biyaya ng Panginoon, remember, all of us here, we are not qualified to enter in heaven. Amen ba? Walang kwalipikado kahit na yung pinakamabait na tao nyo nang nakilala sa buong buhay nyo, hindi siya qualified going to heaven. Bakit? In Romans chapter 3, verse 22, sabi doon, for all are sure in the glory of God. Akala ng tao, sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa, pagiging maayos siya sa buhay, yun ang mapagbibigay sa kanya para maging qualified sa lahat. No! Because all of us are for sure into the glory of God. Ang sabi niya Isaiah chapter 64 verse 2, tama ba yun, Gerald? Pinag-usapan niyo nakaraan? Alala niyo ba? Ha? Hindi na. Nalala mo, Stan? Saan yun? Isaiah
Nasabi niya na all our righteousness is just a filthy rags in His sight. Ibig sabihin, lahat ng ating kabutihan ay isa lang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. So, malaman natin, the biblical understanding of God's mercy involves recognizing His compassionate and undeserved love towards humanity. Biyaya ng Panginoon mabot ka rin nandito. Kaya pag-isip mo ng umaga dapat, Lord, dahil sa biyaya mo, kaya ako nakakapagtrabaho. Amen ba? Lord, dahil sa biyaya mo, kaya pa rin ako nakapag-ipon ng pera. Lord, sa biyaya mo, kaya ko pa nang pag-aaral yung aking mga anak, yung aking mga kapatid, o mga pinsan mo, o ano man yung pinag-aaral natin, dahil lang yan sa biyaya ng Panginoon. At pag yan ay naintindihan mo, nagkakaroon tayo ng clarity yung buhay natin. Amen ba? Nagkakaroon tayo ng direksyon yung buhay natin. Sa araw-araw, kailangan din gawin ng kalooban ng Panginoon. Kasi bakit? Dahil sa biyaya niya, kaya tayo bubuhay. Amen mo ba? So, mercy reflects God's character. Mercy is the essential attribute of God. In Exodus chapter 34, verse 4, sabi doon, in Him, merciful and gracious, slow to anger, and abounding love, steadfast, and faithfulness. So, doon pinatan ng Panginoon kung gaano siya ka-steadfast and ka-gracious sa kanyang mga anak. Undeserved favor, God's mercy is not just earned, but freely given. Demonstrate His forgiveness and compassion towards sinner despite of their unworthiness. Parang ito, magbibigay po ako ng isang illustration. Halimbawa, nakilala ko yung addict, rapist, yung pinakamasamang tao na. Tapos bigla pumasok sa ating kalagitnaan dito. At sabi ng doktor, yung tao yung mamamatay na at kailangan ng heart replacement. Tanong ko sa inyo, willing ba kayo na ibigay yung puso ng anak mo sa kanya? Are you willing? So sabihin pa natin, buti nga, mabawasan ng isang makasalanan sa mundo ito. But you know what? Ganyan po yung nangyari sa atin. Tayo makasalanan, tignan sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos, si Christ, namatay siya para sa atin. He gave His precious life to the sinners. Ginawa po ng ating Panginoon. Yan po yung natawag na love and mercy of the Lord, na minsan na-take advantage ng maraming Kristiyano at maraming mga tao. Pastor, pag may time na ako mag-worship kay Lord, galing ba sa church? Pag mayroon na ako, Pastor, pag mayroon na akong time, kailangan mo may time na. Wala kang talagang time, binigyan ka lang ng Lord ng time. Diba? Yun natin, paano ito pinagpala ng Panginoon? So these are the three awareness that God's given us in order for us to guide our discernment toward His will. So our walk with God is crucial to understand His guidance may come in the most unexpected form. Just as Balaam encountered a talking donkey, we might receive God's direction through surprising sources, urging us to remain open to His leading in every circumstances. So ano po yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin? Be open to God's guidance no matter how unconventional it may seem. Minsan si Lord, tinatawag tayo sa mga unconventional moment ng buhay natin. Just like Balaam through his donkey. Stay humble and vigilant. Guard against pride and spiritual blindness that block God's voice. Trust in God's mercy and allow this correction to lead you back in His perfect will. In our daily lives, let us cultivate the spirit of humility and attentiveness, knowing that God's merciful guidance is always available to lead us back to His best will for us. Kaya mga kapatid, bilang mga Kristiyano, always be aware sa ating spiritual life.
Ayun po ba? Sa bawat sitwasyon, learn to discern every situation sa buhay. Maganda man ang nangyayari, tanongin, Lord, ba't ba masaya ako ngayon? Ba't ba may happy-happy? Meron tayong problema, Lord, paano ba itong problema itong nagsimula? Let's discern. Let's sharpen our discernment upang tayo po ay hindi mapalayo sa kalooban ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nagpaalala po sa amin na napakahalaga na mayroong direksyon sa buhay. Na minsan, Lord, itong direksyon na ito ay na-overlook namin sa aming mga sarili. Nawawala kami, Panginoon, sa nais mong dapat namin laman. Lord, sa mga oras po ito, ibalik mo kami sa dapat mo namin gawin sa aming Diyos. Sa lakaran na dapat na meron po kami.